Good morning, hiha, iho, nakangiting bati sa mag-asawang Heneres ng aling kumukulo ang dugo kay Vanessa kagabi. Mabuti naman at nagkita tayo ngayon dito sa labas ng bahay niyo. Good morning din po, syempre naman po, Aling Toyang, magkapit bahay lang naman po tayo. Oo nga naman, ano po pala ang sasabihin niyo, Aling Toyang? Wala ba kayong narinig na sigaw kagabi, dito mismo sa gate niyo? Bakit po, may naghahanap kasi sa inyo, walang tigil nga yung pagpindot niya dyan sa doorbell dahil hindi kayo lumabas. Sumigaw na talaga siya, ang ingay-ingay at ang lakas ng sigaw niya kaya nagising ang mga taong natutulog na. Talaga po, sabi ko sa'yo, hon, meron nga, akala namin tulog na kayo kaya hindi kayo lumabas. Pasensya na po kayo, akala kasi namin ay wala lang yun, at saka, matutulog na rin kami sa mga oras na yun, Aling Toyang. Hindi rin namin narinig masyado, ayos lang naman yun, hiha, wala naman kayong kasalanan, pero nais ko lang sabihin sa inyo na nakaaway namin ang babaeng yun kagabi, ang sama pala ng ugali, imbes na humingi ng tawad dahil sa pang-iistorbo niya, abat siya pa yung nagtaray sa amin. Sumasagot pa talaga sa aming matatanda, nakapamaywang pa ang kanang kamay nito at bakas sa itsura ang pagkainis at pagkagalit kay Vanessa. Nagulat naman ang mag-asawa sa nalaman nila. Sino po ba? Kilala niyo po ba? Hindi, pero maganda ang katawan niya, at saka maganda naman siya pero yung ugali, ay, ewan ko na lang. Sino naman kaya yun? Titingnan na lang po namin sa CCTV mamaya pag uwi po namin galing trabaho, Aling Toyang. Well, mas mabuti pa, anak. Makikita nyo ang ugali ng bruhildang yun. Sa susunod na makita ko talaga ang babaeng yun, lagot yun sa akin. Kakalbuhin ko talaga, pasensya na po talaga kayo, Aling Toyang, kung tiningnan sana namin agad yun, hindi sana kayo may istorbo. Ay sus, wala namang problema, hiha, doon sa babae lang talaga kami galit dahil sa inasal yun, natutuwa kasi ito dahil sa kabutihan ng mga ito. Oh, siya, baka malilate na kayo sa trabaho, kailangan nyo nang pumasok. Ngumiti naman ang dalawa sa aling kausap. Maraming salamat po. Habang bumabiyahe, pinag-usapan ng dalawa ang tungkol sa usapan nila ng ale kanina lang. Sino kaya yung tinutukoy ni Aling Toyang, hon? Hindi naman umimik si Amber pero may isang tao siyang biglang naisip na maaaring yun nga ang nagpunta sa kanilang bahay kagabi. Wala namang nagpupunta sa bahay namin kundi ang kaibigan lang naman ng asawa ko. I'm sure it was Vanessa. Hindi kaya si Vanessa yun, hon? Feeling ko talaga si Vanessa yun, hon? Siya lang naman kasi ang bumibisita sa bahay natin. Well, malalaman naman natin later pag uwi. I hope hindi siya yun, pagsasabihan ko na talaga siya kung totoo man ang sinabi ni Aling Toyang kanina. That's better, hon? Nakakahiya ang ginawa niya sa mga kapitbahay natin. Bago bumaba si Cornelia nang huminto ang sasakyan ni Amber sa tapat ng bangkong pinagtatrabahuhan niya, lumapit siya sa asawa upang bigyan ito ng mabilis na halik sa pisngi. Bye, hon, I love you. Nag-flying kiss naman si Amber kay Amber dahil sa ginawa nito sa kanya. Pasipol-sipol pa habang maraming pinipirmahang mga papeles sa kanyang mesa na nilalagay ng kanyang sekretarya. Seems like you're having a great day, sir. Something splendid must have happened this morning. Yeah, it's because of my wife. May kumatok sa pinto ng opisina niya. Yes, come in. Pumasok naman ang isang babae sa opisina niya at nilock ang pinto. Napangiti ito at nagtungo sa likuran niya. What's the matter? Good thing you're here, baby. Na-miss kita. Napatayo si Amber sa pagkakaupo nang yakapin siya ng babae sa likuran at makilala ang boses nito. Hinarap niya ito. What are you doing here, Vanessa? Na-miss nga kasi kita. Ang tagal na nating hindi nagkita, baby. Leave now. Kumain ka na ba ng tanghalian, baby? I'm sure hindi pa. Sabay tayong mag-lunch. Hindi niya akalain na ang masaya niyang mood kanina ay biglang mapapawi dahil lamang kay Vanessa na bigla-biglang pumasok sa kanyang opisina. No, thanks. Kaya you can leave now. Kung ayaw mong ipakaladkad kita rito palabas. Kinuha ni Amber ang cellphone niya at tatawag sana ng guard para palabisin si Vanessa ngunit natigilan siya nang makita ang ginawa ni Vanessa. Itinaas lang naman nito ang suot na skirt kaya nakita niya ang mga hita nito,
Pati na rin ang suot na panty nito. Anong ginagawa mo? Huwag mo na kasing ituloy ang gagawin mo. Baka magtaka yung guard kapag nakita niya tayo rito na ganito rin ang itsura ko. Okay, fine, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin dito sa office, lalabas na lang ako. What? Wait, agad na nagtungo si Amber sa pinto upang buksan ito at lumabas. Malakas niyang sinara ang pinto, nag-drive siya papunta sa bangko upang makita ang asawa niya. Oh, hon, did you miss me that much at nagpunta ka pa talaga rito? Agad namang hinila ni Amber si Cornelia at niyakap ito ng mahigpit, gulat siya sa kilos ng asawa niya. Pagkuwan ay niyakap na rin niya ito at napangiti pa. Are you okay, hon? Kung ganoon, bakit ka nagkakaganyan? Not yet, kakatapos ko lang sa ginagawa ko, ikaw ba? Sabay na tayo mag-lunch, sure. Sa wakas ay bumaklas na rin sila sa yakapan. Kinuha ni Amber ang isang kamay ni Cornelia at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. I thought sa restaurant natin tayo kakain, dito na lang muna tayo dahil malapit lang sa inyo and malapit na ring mag-alauna. Ang weird mo ngayon, umuusok naman ang ilong ni Vanessa habang padabog na naglalakad paalis sa restaurant ni Amber, may sinasabi pa siya habang tinatahak ang daan papunta sa kung saan-saan man. Naiinis siya sa lalaki dahil kahit anong gawin niyang pang-aakit dito ay nahihirapan siya, hindi katulad ng ibang lalaking nakakahalubilo niya na isang iglap lang ay maakit na sa kanya. Napahinto naman siya nang mahagilap niya ang hindi inaasahang tanawin, nakaharap siyang nakatutok sa 2 taong nasa restaurant na masayang nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagngingitian at nagsusubuan habang kumakain, hindi gusto ni Vanessa ang nakikita niya. May naramdaman siyang selos at inggit habang nasisilayang masaya ang mag-asawa. Napakuyom siya ng kamao habang hindi niya pansin ang pagtulo ng isang luha sa kanyang isang mata. If I were you, magmahal na lang ako ng iba. Napalingon naman si Vanessa sa taong nagsalita sa likuran niya. Isa itong lalaking hindi niya kilala, si Delphine. Sino ka? Ang saya nila, no? Kung ako sayo, hahayaan ko na sila. Hindi ako papasok sa isang relasyong hindi dapat pasukin. I know may gusto ka kay Amber, obvious naman, if you love him, huwag kang gagawa ng bagay na ikasisira ng dalawa. Klaro namang mahal na mahal nila ang isa't isa kaya just let them be. Maging masaya kang makitang masaya ang taong mahal mo. Ano namang karapatan mo para pagsabihan ako ng ganyan? Napangisi naman si Delphine sa inasal ni Vanessa. Hindi niya akalaing ganoon ang magiging reaksyon at sasabihin nito sa kanya. Huwag mong pakialaman ang gagawin ko, buhay ko ito. Fine, pagputol ni Delphine kay Vanessa, pero hindi ako basta uupo lang, I will protect them. I will protect Cornelia from being hurt if you're going to do something that would hurt her feelings. Nabigla naman si Vanessa sa sinabi ng lalaki. Umalis na ito at naiwan siyang nakatayo habang pinoproseso ang huling mga salitang binitawan ng lalaking hindi niya kilala. Let's go na, hon. Malilate na tayo sa work. Ayos lang. Ikaw ang manager. Loko ka talaga. Hinatak na lamang siya ni Amber kaya napaupo siya. Nakiliti pa siya nang yakapin siya ni Amber at maramdaman niya ang hiningaat nito sa kanyang leeg. Han, ano ka ba? Nasa restaurant tayo. Baka kung ano ang isipin nila. Aniya na natatawa at napapayuko ng bahagya dahil napapatingin ang ilang mga taong nasa loob ng restaurant sa kanila. Huwag mo silang intindihin, mainggit sila sa atin. Hindi naman natiis ni Vanessa ang nakikita. Umalis siya at nagbalik sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Bago pa siya makarating doon ay may isang babae pa siyang nabangga nang magkasalubong sila. Hindi kasi siya nakatingin sa daan at lutang ang kanyang isip dahil sa nangyari at nasaksihan. Masama ang loob niya kay Amber, sa hindi niya malamang dahilan, may nararamdaman din siyang pagkainis sa matalik na kaibigan niyang si Cornelia, napasabunot siya sa kanyang buhok nang hindi maalis sa isipan niya ang lahat. Bakit ba kasi ikaw pa ang asawa ni Amber? Thank you, hon, I need to go now. Sure, hon, tandaan mo, ngumingiti pa sa kanya ang mga empleyado sa bangko dahil nakita ng mga ito kung gaano kalambing ang mag-asawa sa isa't isa. Ngiti lang din ang kanyang iginanti sa mga ito, pagkaupo sa upuan niya sa kanyang opisina, hindi maalis sa kanyang mga lobby ang ngiti, ngunit hindi rin niya maiwasang mag-isip ng isang bagay. What's with my husband? I know now na gano'n naman talaga siya but this time, I feel like there's something with him.
Anyways, malalaman ko rin naman yun. Tulala si Amber habang nakasandal sa upuan at nakatutok sa mga papel sa harap niya. Naalala niya ang mga nangyari kanina sa kanila ng kanyang asawa. Mahal na mahal talaga niya ito at ayaw niyang makagawa ng mali. Nag-iisip siya ng mga hakbang na gagawin niya upang mapatigil na si Vanessa sa pang-aakit nito sa kanya. Ako ba talaga ang gusto ng babaeng yun? Kung sakaling gagawin ko ang gusto niya, titigilan na ba niya ako? Sa kabilang dako may urgent meeting sa kumpanya ni Darren kung kaya't nasa conference room sila ngayon at naroon din si Vanessa. Tahimik siyang nakikinig at nagsusulat ng mahahalagang detalye sa diskusyon, minsan ay may pagkakataon pang napapatulala siya dahil hindi maalis sa kanyang isip ang pangyayari kanina, mabigat din ang kanyang loob. Napansin naman ni Darren na wala sa sarili si Vanessa noong siya ay nagsasalita, matapos ang meeting, kinausap niya si Vanessa kung ayos lang ba ito. Yes, Sir Darren, I'm fine, may nangyari lang kanina. Okay, submit to me the report about the meeting this afternoon, babalik din ako, I have an important person to meet right now. Sige po, sir. Pagkaalis ni Darren ay inilapag ni Vanessa ang hawak niyang notes and folder sa sariling mesa. Sumigaw siya sa inis at sa hindi niya maintindihang nararamdaman. Naalala na naman niya ulit ang masayang pagsasama ni Amber at ng asawa nitong si Cornelia, nagseselos siya, naiinggit, nasasaktan. Bigla namang sumagi sa isip niya ang sinabi ng isang lalaking hindi niya kilala, hanggang sa bigla niyang natandaan ang naramdamang selos ni Amber noon sa katrabaho ni Cornelia. Hindi kaya siya ang lalaking tinutukoy nila noon na ka-workmate ni Cornelia, mukhang may gusto ang lakaking yun kay Cornelia. Obvious naman, what's his name again? Hindi naman niya matandaan ang pangalan ng lalaki ayon sa nabanggit ni Cornelia at Amber noon. Bilib din ako sa kanya, sana ganun din ako katulad niya. Sinimulan na rin ni Vanessa ang pinapagawa sa kanya ng boss niyang si Darren dahil baka bumalik na ito at mapag-alitan siya sa kakatunganga niya. Tiningnan ng mag-asawang Henres kasama si Manang Doris ang CCTV upang malaman kung sino ang babaeng tinutukoy ni Aling Toyang, nagulat naman sila nang mapanood ang buong eksena sa labas ng gate ng kanilang bahay. So si Vanessa nga talaga, wika ni Gianna nang bakas sa kanya ang pagkaramdam ng disappointment sa matalik niyang kaibigan. Kahit paano ay nalulungkot siya. Noon ko pa talaga na matyaga ng asal ng Vanessa na yan, hiha. Sana sa pagkakataong ito ay pagsasabihan mo siya. Matuto na siya, hindi mabuti ang pakikipagsumbatan sa matatanda lalo na't siya ang may maling nagawa. Mukhang mahirap po, Manang, pero sana nga po, hindi pa man din yun nakikinig sa iba, yung kanya kasi ang nasusunod. Tahimik lang si Amber habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Kahit paano ay lihim naman siyang nagpasalamat dahil tama ang kanyang desisyon at ginawa ng araw na iyon. Kung nakapasok si Vanessa sa bahay nila, baka kung ano pa ang nangyari lalo na't alam na niya kung ano ang pakay nito. Sakto namang nakatanggap ng text si Cornelia mula kay Vanessa, nakiusap ito kung maaari ba silang magkita ilang araw bago ang anniversary sa bangkong pinagtatrabahuan ni Cornelia. Nais lang daw nito ng makakausap at humingi ng payo tungkol sa pag-ibig. Pumayag din agad si Cornelia sa pakiusap ng kanyang matalik na kaibigan. Bukod sa sasabihin niya rito ay nag-alala rin siya sa kalagayan nito lalo na't mag-isa lang ito sa kondo at ilang araw na rin silang hindi nagkita, baka kaya ito nagpupunta sa kanilang bahay ay dahil gusto nito ng makakasama. Nagkita sila sa isang coffee shop, heto, bigo sa pag-ibig. Kalandian, not pag-ibig, I mean kalandian at pag-ibig, both. In love ka na pala, Vanessa, pero bakit bigo ka, sa ganda mong yan? Ewan ko nga sa lalaking yun, siya lang yung hindi bumigay, kung hindi lang siguro siya kasal sa'yo. I'm sure matagal nang bumigay si Amber, Cornelia. Bakit naman kaya, rest bakan na ba natin, paano ko ba sasabihin ito kay Vanessa kung ganito siya kalungkot by the way? Cornelia, paano ba mapapahulog ang lalaki, in your own experience? Wala naman akong ginawa, I think iba-iba rin kasi ang type ng mga lalaki, sa napansin ko lang, wait. Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba't ikaw yung may maraming napapahulog dyan? Alam mo naman, Cornelia, wala lang naman yun, hindi seryoso yun, I'm serious, Cornelia, how to make a guy fall for you? If hindi mo alam,
just tell me na lang how did Amber fall for you, baka ganoon din yung lalaking natitipuhan ko. Napapaisip siya kung ano ang isasagot niya kay Vanessa, wala naman talaga siyang alam tungkol sa mga ganoong usapin. Sa tingin niya, nahulog si Amber sa kanya ay dahil sa natural na siya, wala siyang ginawa. Kung ano ang siya ay ganoon din ang nagustuhan ni Amber sa kanya. May mga pagkakataon kasi na kahit walang gawin ng isang babae, hindi niya alam ay may nagkakagusto na sa kanyang lalaki. Sadyang nahulog lang talaga siya sa akin. Pero ang sabi niya sa akin noon, bigla na lang daw tumibok yung puso niya para sa akin. Ganoon kasi yun, Vanessa. Kapag tinamaan ka ng pana ni Cupido, mafa-fall ka talaga sa isang tao na hindi mo inaasahan. Sa dami ng mga tao sa mundo, sa kanya pa talaga. Pero ang nakakasad lang is hindi lahat ng nagmamahal ay minamahal pabalik. Pero sa kahulihan ay sinabi na lang talaga niya para hindi na siya babagabagin pa ng kanyang isip kapag hindi niya ito masabi. Vanessa, I think you need to change na. I mean baka ayaw sa iyo ng lalaking natitipuhan mo dahil you know, sana hindi ka ma-offend but we both know na hindi masyadong kaaya-aya yung behavior mo. As what my husband told me before, nakaka-attract or nangingibabaw talaga yung ugali ng isang babae sa tingin ng mga lalaki, especially in a relationship. Mas magiging strong yung relasyon kapag gusto ng both parties ang ugali ng isa't isa. Kapag hindi, nauuwi sa hiwalayan yun. May mga ibang tao kasi ang hindi natitiis at pakisamahan ang ugali ng isang tao. So ganun pala ang isa sa mga likes ni Amber. I guess you're right, Cornelia. Dapat na yata talaga akong magbago. Baka ito pa ang magiging dahilan sa pagiging single ko hanggang pagtanda. Vanessa, I think you need to apologize to our neighbors about what happened nung binisita mo kami last time. So nakita pala niya yun? May CCTV ba sa kanila? Nakita rin kaya ni Amber yun? Vanessa, yes, Cornelia, I should apologize to them. That's great then. Naghiwalay na ng landas ang dalawa. Nagtungo si Vanessa sa bar na malapit lang sa kondo niya para uminom saglit. May mga lalaking lumapit sa kanya ngunit sinabihan lamang niya ang mga ito na hindi pwede. Matapos uminom ay umuwi na rin siya sa kondo niya. Nagitla naman siya nang madatnan niya ang kanyang ina na kumakain. Mama, anong ginagawa mo rito sa kondo ko? Paano mo nalaman na narito ako sa Maynila? Kumakain ang ina niya. Napansin din niya ang mga niluto nitong mga pagkaing nasa mesa. Sa totoo naman ay hindi niya nagustuhan ang pagpunta ng ina niya sa kanyang kondo. Maupo ka na nga muna, uminom ka na naman, kailan ka pa ba titigil sa pag-inom? Vanessa, alam mo namang mahirap lang tayo, baka kung mapaano yung kidney mo sa kakainom mo. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, kahit kailan talaga, ganyan pa rin ang ugali mo. Kailan ka kaya magbabago? Hindi ka man lang nagpo-post sa akin, kailangan ko pa bang sagutin ang tanong mo? Bumisita lang ako rito upang kamustahin ka, parang hindi ka naman yata masaya sa pagdalaw ko. Bibigyan ko kayo ng pera mamaya, umalis na rin kayo pagkatapos. Isang construction worker lamang ang ama ni Vanessa, ang kanyang ina naman ay may karinderya sa kanilang lugar. May dalawang nakatatandang kapatid na lalaki si Vanessa, ang panganay ay isang OFW at ang pangalawa naman ay nasa Davao, isa itong call center agent, may pamilya na ang kanyang mga kapatid, tanging siya na lamang ang hindi pa nag-aasawa. Ano pang hinihintay mo? Lumabas ka na? Vanessa, huminahon ka nga, nakita ko nga pala ang cellphone mo kanina sa kwarto mo. Naiwan mo yata, ano ngayon, kung nagugustuhan mo ang lalaking nasa gallery mo, huwag mo nang ituloy. Nakita siguro ng kanyang ina ang laman ng kanyang gallery sa cellphone niya, hindi pa man din niya yun nilagyan ng password. Kilala ko ang lalaking yun, nakita ko na siya ng isang beses noong bagong bukas pa lang ng isang branch ng kanilang restaurant. Vanessa, may asawa na ang lalaking yun. Nagulat man sa inihayag ng kanyang ina, napangisi naman si Vanessa pagkatapos at halatang may pangutya pa roon. Tiningnan niya ng matiim ang kanyang ina, hindi ba't gawain mo rin naman yun, Mama? Hindi ba't may asawa na rin ang nagustuhan mo? Nakita ko nga kayong naghahalikan noon. Yun ba? Yun ba ang dahilan kung bakit ka galit sa akin? Kung bakit masama ang loob sa sarili mong ina? Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Mang-aagaw ng may asawa. Bakit? Alam mo ba yung totoong kwento? Ano pa ba ang ibang ibig sabihin ng halikan ninyong yun? Halata namang gustong-gusto mo rin.
Masama ang loob ni Vanessa sa kanyang ina dahil nakita niya ito na may kahalikang ibang lalaki noong 12 taon pa lamang siya. Kita mismo ng dalawang mata niya ang nangyari ngunit agad siyang tumakbo paalis, hindi niya natiis ang tanawing yun. Nais man niyang sabihin sa kanyang ama ang kanyang nakita noon pero pinili niyang manahimik na lang dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang ama sapagkat mahal na mahal nito ang kanyang ina. Napakabuting tao ng kanyang ama kaya ganoon na lamang ang kanyang pagkamuhi sa ina niya dahil sa nasaksihan niya noon. Wala kang alam kaya tumahimik ka, ngayon lang siya nito sinigawan ng ganoon. Siya ang may gusto sa akin at hindi ako, hindi mo ba nakita? Hindi mo siguro natapos ang nakita mo, nagpupumiglas ako, Vanessa. Hindi mo alam ang buong kwento kaya huwag kang manghusga agad. Ako pa talaga na sarili mong ina. Hindi mo talaga ako kilala, no? Hindi mo alam na kinamumuhian ko ang lalaking yun. Siya ang dahilan kung bakit ako nawalan ng trabaho noon sa kumpanyang pinagtrabahuhan ko. Mahal ko ang trabaho ko pero tinanggal niya ako sa kumpanya para lapitan ako at alukon ng isang trabahong kinadidiriyan ko. Alam mo naman siguro kung ano ang trabahong iyon, hindi ba? Ang maging sekretarya niya dahil bukod sa mga gawain ng isang sekretarya, may iba pang trabaho ang gagawin. Tatanggapin ko ba ang trabahong yun kung isa sa mga gagawin ko ay ang paligayahin siya sa tuwing gusto niya akong gamitin? Siyempre, hindi ako ganoong klase ng babae. Mahal ko ang ama mo kahit ganito ang estado ng buhay natin. Tumanggi ako sa alok niya, sinundan niya ako at pinilit hanggang sa humantong doon. Hindi ko alam na nakita mo pala, hindi ko alam na yun pala ang ikinagalit mo sa akin. Kaya pala ang bigat ng loob mo sa akin dahil doon, inilapag niya ang perang binigay sa kanya ng anak sa mesa, pagkuwan ay kinuha niya ang gamit na dala saka nagpaalam na umalis. Hindi niya akalain siya pala ang may mali, pamatak na lamang ang kanyang mga luha. 12 taon siya nang mangyari yun, ngayon lamang niya nailabas ang sama ng kanyang loob sa kanyang ina, at sa ginawa niyang yun ay nalaman niyang siya pala ang nagkamali, hindi siya makapaniwalang naging biktima siya ng isang maling akala, at ang akalang yun ang dahilan ng kanyang pagkamuhi sa sarili niyang ina, napayuko siya at humagulgol dahil sa pagsisisi, mabait ang kanyang ina at nasaktan niya.